Magandang hapon po sa inyong lahat. Father Anthony at ang iyong kaanak at mga kaibigan, mga kapatid kumpari, ang ating butihing Vice Governor Chris Garcia, ang ating pong butihing Congressman Tony Roman, ang ating pong butihing Mayor Eric Martel, at ang kanyang may bahay, at ang iba pang mga tagapaglingkod natin sa bayan, mga kadiboto ng mabathalang awa ng Diyos, mga mahal kong kapatid kay Kristo Jesus. Napakaraming dahilan upang magpuri at magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na ito. Ating itinalaga ang simbahang ito upang maging dambana, shrine of divine mercy. Ito na ngayon ang bagong luklukan ng debosyon sa mabathalang awa ng Diyos. Atin ding itinanghal si Santa Faustina ng Kowalska, ang apostol ng awa ng Diyos, bilang pangalawang pintakasi ng ating dambana. At mamaya, itatalaga naman natin si Father Anthony Sibug bilang rektor ng dambanang ito. Tunay ngang maraming dahilan para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kaya't palakpakan natin ang Panginoon. At dahil nga kayo po ngayon ay nagsimba sa pagtatanghal ng simbahang ito bilang dambana ng mabathalang awa at ang pangunahing biyayang ibinibigay ng Diyos sa dambanang ito ay awa, sabihin nyo nga sa katabi nyo, kaawaan ka ng Diyos. Mukha ba siyang kailangan na ng awa? Lahat po tayo, kailangan natin ng awa ng Diyos. Amen. Kaya nga po, hayaan ninyo sa pagninilay na ito, tatlong salita ang ating paghahanguan ng pagninilay. Anthony, Faustina, at dambana. Yamang kanina binasbasan ko yung imahe ni San Antonio, kaya tamang-tama. Sa unang tingin, tila magkaibang buhay. Isang madre na tahimik sa kumbento at isang paring tagabataan na naglilingkod sa parokya at seminaryo. Ngunit kung titignan natin ng mas malalim, iisa ang tibok ng kanilang puso, ang puso ng awa, ang puso ni Jesus. Ang pangalan daw pong Anthony ay nagmula sa salitang Latin na Antonius. Kapangalan din pala ni Congressman at ni Father Tony dito. No? Ang ibig sabihin daw po ng Anthony o Antonio ay priceless. Tingnan nyo nga sila, mukha ba silang priceless? No? Kanina tinignan ko, ano ba ang translation ng priceless? Walang halaga. Hindi, maliraw yun. Hindi yun ang translation. No? Walang kasing halaga. Walang katumbas. Napakahalaga. Ngunit, hindi ito tungkol sa halaga ng mundo, kundi sa halaga sa mata ng Diyos. Father Anthony, ang mismong pangalan mo ay tila pahayag ng Panginoon. Ikaw ay walang hanggang kayamanan sa aking ubasan. Hindi dahil perpekto ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil marami kang magagawa. Ikaw ay mahalaga dahil pinili kang maging kasangkapan ng kanyang awa. Sa bawat pari, nakatago ang kayamanang hindi nakikita ng mundo. May mga gabi ng pagod na walang pumapansin, mga luha ng pag-aalay na walang pumapalakpak,
ang pagpupunyaging hindi napapasalamatan, ngunit sa mata ng Diyos, iyon ang kayamanang walang kapalit, kayamanang walang katumbas. Ang bawat misa, bawat kumpisal, bawat tahimik na pagdarasal sa harap ng tabernakulo, ang pagsusumikap na maglingkod, lalo na sa mga maliliit, naghihikahos at inaapi, ay alay na nagsasabing, Panginoon, narito ako, gamitin mo ako para sa iyong awa. Iyon ang sabihin mo ngayon, Father Anthony, sa Diyos. Panginoon, narito ako, gamitin mo ako para sa iyong awa. Ito sana ang misyon, huwag mong kalilimutan, Father Ton. Kapag nakalimutan mo ang misyong ito, papalitan ko ang pangalan mo. Si Santa Faustina ay hindi kilala sa katalinuhan o galing. Siguro nga katulad ni Father Anthony, walang katumbas ang kanyang halaga. Kaya nga siya itinatanghal. Bagamat, alam niyo po, illiterate. Nung una si Santa Faustina, wala siya masyadong pinag-aralan. Wala siyang kapangyarihan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pangalang Faustina? Galing sa salitang Faustus, ng ibig sabihin ay the fortunate one. Pinagpala. Ang mga tunay na walang kasing halaga ay yung pinagpala ng Diyos. Tatandaan po natin yon. Ang tunay na walang kasing halaga, the most priceless ones, are those who are blessed by the Lord. Ito ang gustong ipakita sa atin ni Santa Faustina. Ang kanyang kababaang loob, ang nagbibigay daan sa awa ng Diyos na dumaloy sa mundo. Sa kanyang tala-arawan, kaya nga't ang hawak ni Santa Faustina ay ang kanyang diary, kung saan kinausap siya at sinabihan siya ng Panginoon. Sinabi niya, O Jesus, nais kong maging buhay na larawan ng iyong awa. Isipin ninyo, isang simpleng madre, mahirap, walang masyadong pinag-aralan, ngunit ginamit upang ipahayag sa mundo ang isa sa pinakamalalim na mensahe ng Ebanghelyo, na ang Diyos hindi lamang makatarungan, ang Diyos maawain. At sa imahe ng Divine Mercy, sa pusong nagbubukas, dumadaloy ang liwanag na mapula at maputi, dugo at tubig, pag-ibig at kapatawaran. Iyon ang puso ni Kristo at yun din ang puso ng bawat tunay na pari, ng bawat tunay na deboto. Mga kapatid, kapag ang pari ay nakatayo sa altar, hindi lang siya nagmimisa, siya ay sumasama sa sakripisyo ni Kristo. Sa bawat ito ang aking katawan, ibinibigay niya hindi lang ang tinapay, kundi pati ang sarili niyang katawan at buhay para sa bayan ng Diyos. Sa bawat ito ang aking dugo, isinasama niya ang kanyang mga sugat, mga bigat ng kanyang puso, upang maging daan ng pagpagaling para sa iba. Kaya nga, Father Anthony, ikaw ay tunay na walang hanggang regalo sa pamayanang ito at sa seminaryo ng Virgen Milagrosa. Ang iyong pagod, ang iyong pagtitiis, ang iyong kabaitan at kababaang loob, lahat iyan ay mga patak ng awa ng Diyos na bumubuhos sa mga pinaglilingkuran mo. Sa bawat ngiti mo sa tao, sa bawat kumpisal sa makasalanan, sa bawat dasal mo sa mga may sakit o nagluluksa, ang kamay mo ay kamay ni Jesus na nagsasabing, huwag kang matakot, ako ang awa. Madalas nating maririnig ang panalangin ni Santa Faustina, Jesus, ako'y nagtitiwala sa iyo. Jesus, I trust
in you. Ngunit hindi ito simpleng dasal lang. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Kapag sinasabi natin, Jesus, ako'y nagtitiwala sa iyo, tinatanggap natin kahit may hirap, may kasalanan, may kabiguan, ang awa niya ay laging mas malakas kaysa sa ating kahinaan. Si Santa Faustina ay nagtiwala sa gitna ng pagdurusa at ganon din ang dapat nating gawin sa ating buhay. Kapag tila kulang ang pag-ibig sa pamilya, kapag may tampuhan sa komunidad, kapag hindi nagkakaisa ang samahan, kapag maraming parang tahimik ang Diyos, doon natin dasalin ng mas totoo, Jesus, ako'y nagtitiwala sa iyo. Ang awa ng Diyos ay hindi lang panalangin, ito ay buhay para sa atin. Panghuli mga kapatid, hindi lamang pari o madre ang tinatawag sa awa. Tayo rin bilang sambayanan ng Diyos ay tinatawagan na maging mga tagapagdala ng awa. Tinalaga natin ang magandang dambanang ito. Nag-uumapaw ang mga tao at mga deboto. Isa lang ang ibig sabihin nito. Tayong lahat ay tinatawag na maging tagapagdala ng awa ng Diyos. At ang dambana ay hindi lamang ang simbahang ito. Ang inyong tahanan, ang inyong opisina, san man kayo naroroon, lalo na ang inyong mga puso, ito rin ay dapat dambana ng awa ng Diyos. Ang lahat ng ito ay dapat din maging dambana. Ang bawat tahanan ay maaring maging altar ng awa kung saan may kapatawaran at pangunawa. Ang bawat tanggapan, ang bawat opisina, ang bawat lugar, ang bawat kanto ay maaring maging dambana at imahe ng awa kung may mga pusong handang magmahal at magpatawad. Kung si Santa Faustina ang puso ng awa, si Father Anthony ang kamay ng awa, tayong lahat kasapi ng dambana ay katawan ng awa. Mga buhay na saksi na si Jesus ay umiibig at maawain. Nasa taas ng burol ang dambanang ito. Tanaw na tanaw ang kanyang kaputian kapag nandun po kayo sa 4 lanes. Sana ang pamayanan at ang mga deboto din, tanaw na tanaw ng mga tao dahil puno ng awa at habag. Sana ang mga deboto, tanaw na tanaw, hindi lang dahil napakarami, kundi nag-uumapaw ang pagmamalasakit, pagkakaisa at pagtutulungan sa isa't isa. Umagos nawa mula sa dambanang ito ang karagatan ng awa gaya ng pangitain kay Santa Faustina. Kung meron mang sanang baha na mangyari, at itong bahang ito hindi natin katatakutan, ito ang pagbaha ng awa ng Diyos. Kung babaha man dito sa Abukay, sa buong Bataan, bumaha ang awa ng Diyos. Ang dambanang ito ang magsisimula sapagkat ito'y mistulang bukal ng lakas at kapayapaan. Dito tayo pupunta sa salok kapag tayo'y nalilito, napapagod at nanghihina. At hayaan mong magsimula ito sa iyo, Father Anthony. Father Anthony, kapag ika'y napapagod, tandaan mo ito, ang awa ng Diyos ay hindi lamang ipinapahayag mo. Ito mismo ay inaalok una sa iyo. Sa tuwing ipinagpapatuloy mo ang paglilingkod, kahit walang nakakaintindi, kahit walang nagpapasalamat,
kahit walang kumikilala. Sa tuwing nagmimisa ka kahit pagod na, ang langit ay ngumingiti dahil naroon ang tunay na yaman, ang pag-ibig na tapat at totoo. Huwag mo lang ipahayag ang awa. Tanggapin mo ng lubos ang awa upang maging ganap ang dambanang ito. Mga kapatid, sa araw na ito, habang ating pinararangalan si Santa Faustina, pinagdarasal si Father Anthony, at binibigyang papuri at papugay ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ay inaanyayahang isuko ang ating sarili sa awa ng Diyos. Dahil sa huli, iisa lang naman ang ating panalangin. Iisa lang ang ating pag-asa. Iisa lang ang ating kaligtasan. Jesus, ako'y nagtitiwala sa iyo. Jesus, I trust in you. Father Anthony, salamat sa iyong pagtanggap sa atas na ito. Nawa ang iyong puso ay manatiling walang halaga sa mundo, ngunit pinakamahalaga sa Diyos. Tulungan ka at tayong lahat ni Santa Faustina na tunay na manalig sa awa ng Diyos. At nawa ang dambanang ito ay maging kanlungan na mga debotong nagpapangalat, nagpapabaha ng walanggang awa ng Diyos. Amen.